nung nanonood ako ng balita tsaka sa Facebook, doon sa FB page ng ano ba yun? DOH, Department of Health, may nakita akong post na very alarming sa panahon natin ngayon, sa buong Pilipinas, tsaka sa mga kabataan, particularly. Alam niyo po ang nakita ko, yung pagdami ng kaso ng HIV cases sa bansa. Sabi ng DOH, parang 500% yata yung pinalo nung datos yung dami no. At ang sabi, every day merong 56 na mga tao ang merong new cases ng HIV. Karamihan 15 to 25 years old. So mga kabataan, at meron pang isang case, parang 12 years old yata nahawaan ng ganitong uri ng sakit. Actually, yun yung itatopic ko ngayon patungkol sa sa ganitong issue no. Ano nga bang stand ng church pagdating sa mga ganyan? By the way, ano nga po bang HIV o AIDS? Siguro parang dating natin ito ngayon, mag-seminar muna tayo bago tayo mag-umpisa sa message Kasi po ako naniniwala na makakatulong ang church sa issue ng bansang ito. Nakakatakot pag yung sakit na yan lumaganap. So, hindi lang siya deadly, nakakamatay siya. At kapag nagkaroon ka ng ganyan, actually, ang matindi dyan yung social stigma yung sasabihin sa'yo nung tao Naalala ko nung kami nag-aaral pa lang sa Fatima, yung course namin o yung buong kaklasiko section namin, pinull out nung Fatima para umattend ng seminar about HIV AIDS So dito ko nakuha yung mga kaalaman ko tungkol sa ganyan tungkol sa ganitong uri ng sakit Ano nga po ba yung HIV? Ang sabi, ito raw ay human immunodeficiency virus. Pag hindi mo na-treat yan, actually walang gamot dito Nandiyan na yan forever sa buhay mo, Napapahina mo lang siya, nasosuppress mo lang siya, parang isang tao meron ganito is mamuhay na ng normal, So yan, human immunodeficiency virus. Ano nga ba ito, Pag yan na-develop, napupunta sa AIDS. Pagka AIDS full-blown na, ayan ay nakakamatay. Actually, kahit na HIV, nakakahawa yan. Ano ang impact niyan sa katawan natin? Actually, ginagawa niya, pinapahina niya yung immune system mo, unti-unti. Kaya pag mahina na yung immune system mo, wala ka ng pansalag, pangsangga, depensa sa uri ng mga iba't ibang sakit. Virus, bacteria, kaya kang patayin. Kaya pagka meron ka nito, simpleng sipon lang, kaya kanyang patayin. Pero pagka malakas ang immune system mo, tol, sipon lang, isisinga mo lang matatanggal Pero pag meron ka nitong HIV AIDS na, sipon pa lang, kaya kanyang patayin, mga kapatid. So saan nga ba nanggagaling ito? Saan nakukuha? Sabi nila, sa kagat ng lamok. Sabi nila, sa pagtitake ng public CR. Hindi ko nakukuha dyan. Alam nyo kung saan? Blood transmission o blood transfusion. So, aside from that, ito, sex. Sa pakikipagtalik sa taong merong ganitong uri ng sakit. Kaya napapansin nyo po yung data, bakit 15 to 25 years old ang kadalas tinatamaan? Kasi ang mga itong edad, mga kabataan, active to sexually, mga kapatid So, saan nakukuha doon? Sa pagkipagtalik, sa blood transfusion. Kaya nga pagka meron ka nito nung araw, nung panahon ng 80s, pag meron ka nito, meron kang social stigma. Ang tingin sa'yo, mahilig ka. Pag babae ka, ang tingin sa'yo, prostitute ka. Pagkatingin sa'yo, hindi ka naman prostitute o mahilig ka, addict ka. Kasi nakikipagturok-turok ka ng mga drugs nung araw. So, yan ang tingin sa'yo. Pero, may mga cases na mga kababayan natin na unfortunately, tinamaan sila. Merong isang case, nagtrabaho sa Middle East, lalaki ito, Pag uwi daw nung gabi, tinambangan daw siya ng maraming mga kalalakihan, nagang rape siya. So pag uwi niya sa bansa, hindi niya alam meron na siyang sakit na HIV. Nung umuwi siya, nahawaan niya yung asawa niya, eventually, ito, nagkahawa-hawa na sila. Ang nahawa, yung asawa lang niya, yung anak niya, hindi Kasi hindi naman nakikipagtalik, mga kapatid So doon po, talagang nakakasira siya ng image, ng katawan, pati yung social stigma nandun. Meron pang isang nangyaring ganito, nagkaroon ng blood transfusion. Nangailangan siya ng dugo. Ang problema, yung donor merong HIV. Nasalinan siya.
ano ho, yun, eventually, nagkasakit, namatay din yung tao, ano ho. So kaya nga po, yung mga nagdo-donate ng dugo, mahigpit ang screening dyan ng Red Cross, ano po, mga kapatid, ano. Ako rin, ano, pagka ako'y nagdo-donate ng dugo, o kaya pag ako'y tinuturukan, tinitignan ko palagi kung bago ba yung, ano, yung injection mo, baka mamaya, ano na yan, second hand na yan. Mga ganun, ano, mahigpit, ano po, talagang sensitive po ako dyan, mga kapatid, eh. Ano ho. So yan, doon po siya nakukuha, sa blood transfusion, tsaka sa pakikipagtalik sa taong meron nito. No? Ngayon, mga kapatid, yun doon lang ang transmission niya. Ito yung mga tanong eh. E paano kung sakaling nakamayan ko, nakatabi ko, sabi dun sa seminar namin, pag sumakay ka nga ng LRT, hindi mo alam yung katabi mo may HIV, nahahawakan mo, didikit mo eh. Pero hindi ka mahahawa. Mahahawa ka lang dyan kapag nakipagtalik ka o kaya nakipagsanduguan ka, nag-blood compact ka o nagkaroon ka ng blood transfusion, doon ka lang mahahawa niyan. Minsan nagtanong din ako, sabi ko, paano kunyari doon sa barbershop, naunang nagpagupit yung taong may HIV, tapos, di ba ginagamitan ng pang-ahit, blade, tapos susunod ka na aahitan ka. Ang sabi nung sa seminar, yung blade daw na ginamit, kunyaring may dugo ng HIV, siguro mga around 1 minute, 5 seconds, ganun. Pag na-expose daw dyan sa heat, namamatay ng dugo, yung virus namamatay. Kaya pagka inano ulit, wala na rin daw sabi. So hindi tayo nakukuha dyan sa mga gupit-gupit, sa mga yung sa pagpapakukuko, mga kapatid, yun yung mga paano. Nakukuha talaga ang HIV saan? Sa sex, tsaka sa blood transfusion, mga kapatid. Sabi pa nga po nila, kahit makipag-inuman ka raw, gumamit ka raw ng, isa lang daw yung pinagkakainan yung kutsara at baso ng taong merong sakit nito, hindi ka raw mahahawa. At ang sabi pa nung kahit parang isang drum yata ng body fluid o ng laway ng taong may isang ma-intake mo, hindi ka raw mahahawa. Isa dugo daw talaga nakukuha, mga kapatid. So ngayon, dito tingnan natin ito, bilang church, ano nga po bang pwedeng galaw natin dito? Paano nga ba tayo mag-respond, mag-react sa ganitong kaso ng paglaganap sa bansa natin? Actually, ingatan natin yung kabataan. Ito kailangan talaga ma-educate ang mga bata. Kasi mga bata, ma-explore sila, mapusok sila. Lahat gustong subukan eh. So yan, churches play a vital role in HIV/AIDS prevention by offering a space for education, support, and community engagement. Tignan po natin ito, Ayan, ito ang gagawin natin. Number 1, sige, ang church kailangan natin mag-provide ng education and awareness. Kagaya nung sinabi ko kanina, I am educating you and I am giving an awareness para sa inyo mga kapatid, sa mga kabataan, na ang AIDS delikado, nakakapanghina ng immune system, nakakamatay, nakakapagbigay ng social stigma, nakakahawa at ang kanyang transmission is blood transfusion tsaka yung sex, mga kapatid. Pangalawa ito, ang church pwedeng magbigay ng spiritual and emotional support. O kunyaring merong bagong converts tayo, mga bisita na ito, nahawa ako ng ganito, na wag nating pandirihan. Ipag-pray natin, na sabi natin, hindi may pag-asa pa. Meron pang buhay kapag ikaw'y nahawaan yan. Ang gawin mo lang, mag-medicate ka para masuppress yung virus and then you can continue to live your normal life. Pwede po yan. Actually, maraming mga tao yung nagkaroon ng ganyan dahil sa sipag nila na mag-take ng gamot, ng medications na provided by the government, mga kapatid, namumuhay sila ng normal. Dumating nga to the point na nasosuppress na yung virus sa sistema ng katawan nila to the point na hindi na sila nakakahawa, mga kapatid. And then ito po, sunod, community engagement. Ano yung community engagement? Ibig sabihin, kasi pagka merong sakit na ganito, minsan, pinandidirihan ka na, nilalayuan ka na, nire-reject ka na, tinatanggal ka sa trabaho, mga kapatid. Kasi nga nandidirihan tao sa iyo eh. Kaya pagka kayo na branded, delikado ka na. Community engagement, ano pwedeng gawin ng church? Ayan, pwede silang i-assist, pwede silang tulungan, pwede silang bigyan ng counseling, ayan, pwede silang isali sa cell group. Sa US, merong church na na ganito eh. Yung merong mga sakit na ganito, talagang sila yung nag-encourage one another, mga kapatid. Ito, challenges and opportunities. Ano yung challenge na pwedeng ibigay o na pwedeng harapin ng church about these issues? Of course, ayan, pangaralan ng kabataan, pagsabihan sila, ito po, yung prayer and emotional support pwede nating ibigay, Nung araw, nung panahon ni Christ, ang katumbas po ng HIV/AIDS na virus, alam niyo po kung yung wala ring gamot, ketong. Pagka may ketong ka nung araw, wala na, pinandidirihan ka na. Pero there was a time, si Jesus Christ, naglalakad, merong isang ketongin na humingi ng tulong kay Lord. Lord, pwede po ba ninyo akong pagalingin?
Alam niyo kung ano ginawa ni Lord? Ang sabi sa Bible, hinawakan daw ni Lord yung ketongin, saka siya nag-declare ng healing. Saka siya nag-declare ng miracle. Ano ang point nito? Hindi mo na pinagaling ni Lord yung may ketong, saka niya hinawakan. Hindi. Hinawakan muna ni Lord yung taong may ketong, then He declared healing. Nakita niyo po ito, church? Nagbigay muna ng empathy si Lord, hindi siya nandiri, tapos sa kanya tinulungan, mga kapatid. Ayan, sana po mga kapatid, yung mga taong may mga ganyang sakit, yung mga nakakahawa, ayan, wag natin silang i-discriminate, layuan, pandirihan, o pagtawanan, Let's pray for them, let's love them, mga kapatid, and let's support them na sana malagpasan nila itong ganitong karamdaman. Ngayon, biblically, next, ano pa pwede nating i-message dito? Ayan, ayan. As a Christian, actually, ito lagi sinasabi ng mga experts, Pagka sabi nila, pagka gusto mong makipag-sex daw, para hindi ka mahawaan ng AIDS, gumamit ka rin ng kondom. Totoo naman Pero as a Christian, hindi dapat pwede yun kasi kasalanan pa rin yun Adultery pa rin yun pakikiapid pa rin yun no? So as a Christian, ang stand natin dito, we should not teach the next generation, not safe sex, but sacred sex, mga kapatid. Hindi safe sex ang i-practice mo, mga kabataan. Hindi yan. Sacred sex. Ibig sabihin, hindi, sanctity, purity, ito ang ipapractice ko. Para hindi ako mahawaan yan. At kung sakaling meron kayong mga future na mapapangasawa, kailangan kilalanin ninyo, mga kapatid. Ayan. Next, ito po. Ito yung title ng ating mensahe, mga kapatid. Ayan. Bought with the price. Ano nga po bang masasabi dito ni Apostol Pablo o ng Biblia patungkol sa ganitong issue na kung saan meron lumalaganap na sakit? Na ang source of sakit is what? Sexually transmitted disease. So sabi po rito, basahin po natin yung 1 Corinthians 6:12. Ayan. Bago po natin basahin yan, yung 6:12 hanggang 20 ng Corinthians, let us remember na ang mga Greeks, ang tingin nila sa katawan, masyado nilang dinedegrade Masyado nilang parang minamaliit yung katawan. So sabi nung isang philosopher, isa akong kaluluwa na nailagay sa bulok na katawan. Na nailagay sa isang namamatay na katawan. Para sa kanila, the spirit is good, but the body isn't good. Kaya dahil sa ganyang paniniwalang yan, merong na-develop na dalawang extreme attitudes about that belief. Number one, ito, yung asceticism. Ano ibig sabihin ng asceticism? Na sobrang ba sa asim, mga kapatid? Masyado bang acidic sila? Hindi ho yan ang ibig sabihin niya. Pag sinabing asceticism, ito yung mga tao na sobrang spiritually ang practice sa buhay. Sobrang panalangin, nagfa-fasting, sobrang detached sa makamundong mga bagay, to the point na napapabayaan nila yung katawan nila kasi masyadong nakafocus sa spiritual things. Hindi na nakakapagpagupit, ang haba-haba na ng buhok, ayan, hindi na naliligo, kasi para sa kanila ang mahalaga, ang espiritu mo. Ayan, kailangan i-feed mo ng i-feed ang espiritu mo, mga kapatid. Ang tawag dyan, asceticism. Yan, kapag nag-fasting sila, mga isang buwan, hindi kumakain, mga kapatid, hanggang sa maging glorified body na sila. Pangalawa naman, kasi para sa kanila, walang kwenta yung katawan. Pangalawa naman ito, sobra namang carnality. Ano ibig sabihin ng carnality? Ito, wala namang halaga yung katawan ko Sige, gamitin ko na kung saan-saan. Ayan, makipag-engage ako sa kani-kanino man. Sige, lahat patulan ko. Itong katawan ko para sa kanino man. Ayan, ganun. Sobrang carnality naman, mga kapatid. Kumbaga, inilalako na yung katawan. So, ang ginawa sa katawan, inabuso, pinaabuso, ayan, tapos, sinira sa kung ano-anong substance, mga kapatid. So, yan. Nagpakalunod sa alak, nagpakalunod sa drugs, kung ano-ano, kung ano-anong hikaw, bodily transformation ang ginawa. Ayan, pati sa loob ng dila may hikaw, pati sa puso, diyan lahat-lahat dito tagtad ng hikaw, mga kapatid. Nilagyan ng puro tato, ayan, naglagay pa ng mga buli-bulitas kung saan-saan. May mga tao na ganyan, mga kapatid sa YouTube nakita ako mga iba't ibang uri ng tao na masyado silang, alam niyo ba yun? Masyado silang naano sa alien, to the point na gusto nila gayahin yung alien.
nagpalagay ng sungay dito, yung dila, ginawang hugis ahas, pinatanggal yung tenga para lang magbukang alien, mga kapatid. Ayan naman itong mga taong sobra namang nakapokus sa pagbababoy ng physicality. Ayan, carnality. Ano. Ngayon, ano ba masasabi dito ni Pablo? Dahil sa ang Corinthians ay located sa Greece, so ito ang ginawa niya, pinagsabihan niya sila. Basahin natin yung payo dito ni Pablo. Ito sabi niya, everything is permissible for me. Lahat naman pwede. Lahat naman tayo may kalayaan gumawa ng kung ano-ano. Pero ang babala ni Pablo, but not everything is beneficial. Pero ang lahat ng bagay na meron kang kalayaan, hindi lahat ng pwede mong gawin beneficial. Ano yung example nito? May kalayaan kang magpatugtog ng music. Pero kung lalakasan mo, to the point na hanggang alas 3 ng madaling araw, nakasagad pa yung volume ng music mo, hindi na beneficial yan, mga kapatid, lalo na sa kapitbahay natin. Totoo yan. May kalayaan kang magsuot ng kung ano-ano. Pero kung yung kasuotan mo, kunyari naglakad ka sa EDSA, lahat ng driver nakatingin sa iyo at nag-cause ka na ng karambola sa EDSA dahil sa iksi ng suot mo, kapatid. Hindi na beneficial yan. Oo, may kalayaan kang magsuot na kung ano-ano, kapatid. Pero hindi beneficial. Tandaan natin, lahat tayo malaya. Pwede nating gawin kung kahit na ano. Pero, ang kalayaan natin ay nalilimitahan kapag ang kalayaan natin ay nagkukos na ng harm sa ibang tao. Tama po ba, mga kapatid? Pwede kang uminom na kahit ano-ano, mga kapatid. Pero kung kapag uminom ka, kung ano-ano nang ginagawa mo, kung ano-ano yung mga napagtitripan mo, dyan na dapat isuppress yung iyong kalayaan. So ito yung sinasabi ni Pablo. Lahat naman pwede. Lahat naman pwedeng kainin kung ano-ano yan. Pero hindi lahat ng pwede beneficial. Sabi pa niya ganyan, ito pa, inelaborate pa niya lalo. Everything is permissible for me. Lahat naman pwede. So ang Corinthians kasi, mahilig sila sa ayun na, mahilig sila sa pakikipagtalik, mahilig sila sa sexual immorality, mahilig sila sa mga kasiyahan, carnality nga, Sabi ni Pablo, everything is permissible for me. Pero sabi niya, but I will not be mastered by anything. Anong point dito ni Pablo? Pwede namang gawin kong lahat ng bagay kung ano-ano eh. Pero, hindi ko hahayaan na ako'y pangunahan ng aking laman. Church, may tanong po ako sa inyo. Ano pagkakaiba ng hayop sa tao? Ang hayop, they are moving by instinct. They are acting on instinct. Ayan. Pero ang tao, we are acting on our what? Morals and own standards in life. Pagka ang tao dumating na to the point na kagaya ng mga addict na, nasa-sacrifice na yung career, yung family para lang makatake ng ganitong mga substance, anong tawag dyan? They are acting on instinct based on their what? On their bodies, on their lust, mga kapatid. Pero ang sabi dito ni Pablo, hindi, kahit na ako'y mayroong physical na pangangatawan, kung meron akong sexual urge, o meron akong drunkenness urge, o meron akong lust sa sarili ko, hindi, I am the master of myself and I will suppress it, sabi ni Pablo. Di ba't ang hayop, mga kapatid, pagka sinipa mo, kunyari aso, sinaktan mo, dalawa lang yung gagawin ng aso eh. Tatakbo ka, agating ka. Ang tao, pag sinaktan mo, iiwas yan o kaya papalagang ka niyan. Pagka pumalag ka, ibig sabihin, nakabase ka saan? Sa instinct, carnality. Pero pagka hindi mo pinatulan, nag-forgive ka pa, meron kang super something moral sa iyong puso na hinahayaan mong yun ang maging prinsipyo ng buhay mo. Ayun ang sinasabi dito ni Pablo, na bagamat may katawan ako, pero hindi ko hinahayaan na diktahan ng katawan ko yung buhay ko. I am not acting on instinct, on lust, and on carnality. Yun ang gusto sabihin ni Pablo eh. Meron akong morals and standards. There is the Holy Spirit within me that is mastering my whole life. So yan, lahat naman pwede. Pero hindi lahat nakaka-benefits. Lahat naman pwede, pero hindi dapat tayo magpasakop saan? Sa laman natin. Verse 13, patuloy tayo. Sabi ni Pablo, food for the stomach and the stomach for food. Ayan. Sabi ng mga Corinthians, lahat naman pwedeng kainin eh.
Kahit, actually, kasi sa New Testament, nagluwag na ng pagkain si Lord. Nung Old Testament, kasi daming bawal na kainin eh. Ang pinagbabawal lang ng New Testament, dugo. So sabi dito ni Pablo, food for the stomach and stomach for food, but God will destroy them both. Mawawala naman yan eh. Pero ito ang may bearing, sabi ni Pablo. The body is not meant for sexual immorality. Ang katawan natin ay hindi para dungisan sa immorality. Ibig sabihin, hindi tayo pang adultery, mga kapatid. Yan. Kaya tayo mga kalalakihan, ang katawan natin, ayan, para lang sa misis natin. So, kaya nga tama yung sabi sa Genesis eh, yung lalaki tsaka yung babae pag kinasal, to become one, mga kapatid. Hindi po yung one for all for one, mga kapatid. Totoo yan. Ang sinabi sa Genesis, yung lalaki at yung babae na nag-asawa, they became two, become one. Hindi yung one for all for one, mga kapatid. Yung papalit-palit ka na napapangasawa, hindi yan. Kasi ang kurintog, uso sa kanila yun, mga kapatid eh. Ayan, uso sa kanila yun. Pero sa atin, ang paninindigan natin yung two become one. Okay? So sabi dito ni Pablo, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Ang point dito ni Pablo, yung katawan mo nung niligtas ka na ni Christ sa panganib ng kasalanan, sa consequences ng kasalanan at maging sa kapangyarihan ng kasalanan, dapat ma-realize mo na ang katawan mo, gamitin mo na hindi sa pagkakasala, gamitin mo na para kay Lord. Kasi na kay Lord ka na eh. Ngayon, kung yung katawan mo ay Christian ka na gagamitin mo pa para magkasala, ang point ito ni Pablo, you are committing what? Spiritual adultery in the same way na kapag ang isang married person ay nagkaroon pa ng engagement sa ibang tao, you are committing adultery, mga kapatid. So meron palang spiritual adultery. Totoo po yan, mga kapatid. And then in verse 14, sabi pa ni Pablo, by His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Sabi ng Apostol Pablo, kung paano binuhay ng Panginoong Diyos ang Kristo Jesus mula sa kamatayan, yung katawan natin, bubuhayin din yan. So wag mong dudumihan, wag mong bababuhin, sabi ni Pablo. But in verse 15, tingnan natin yung karugtong. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Of course, nung ikay na kay Kristo na, nasa church ka na, miyembro na ng katawan. Yung katawan ko, miyembro na ako ng katawan ni Kristo, yung church. Ayan, Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never, sabi ni. Kasi dun sa Church of Corinth, ang dami ng Christian dyan, kaya ang problema, hindi pa natatapos ang issue of immorality sa kanila. Bagamat Christian na sila, kunyari yung elder, may asawa ng Christian, may kabit na un-Christian. May mga iba't iba silang asawa na hindi Christian. Ang ano dito ni Pablo, ang suggest ni Pablo dito, i-cut mo yan. Kasi dito na kayo sa katawan ni Kristo. So kapag ikaw ay Christian na at nakikipagkaroon ka pa ng engagement sa ibang tao, sabi ng Apostol Pablo, spiritual prostitution yan. At ang sabi niya sa huling word, never. Kita niyo yung kanyang strict na pananalita dito, mga kapatid. And then in verse 16, sabi niya, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in the body? Ay, hindi mo ba alam na kapag ka ikaw ay nagkaroon ng engagement, nagkaroon ka ng attachment sa isang prostitute, doon ka na. For it is said, ito nga the two will become one flesh. The problem with the Corinthian Christian during the Apostle Paul's time was this: Christian na, pero nakikipag-prostitute sa ibang tao. So sabi ni Pablo, hindi, ikat mo yan. Sinantify ka na, pinatawad ka na, ginastify ka na, so dapat itigil mo na yan. Kasi hindi na si Lord si Lord na ngayon ang master mo eh. At saka nasa iyo ng Holy Spirit, bakit kapag gagawa niyan? So ako naniniwala, church, itong verse na ito, malaking tulong ito para ma-educate ang kabataan natin eh. Na kailangan mag-practice sila ng sanctity sa buhay, ng purity, mga kapatid. Na dapat isipin nyo na, hey, at a very young age, I'm not gonna defile myself by having sexual engagement with different youths.
At saka hindi dapat yan ang pinag-aaralan ko. Dapat ang pinag-aaralan ko yung future ko eh. Ayoko magkaroon ng subok-subok. Ano yung meron ako kaklase nung na Fatima? Babae siya, masyado liberated. Ang paniniwala niya ito eh. Babae sabi niya. Hindi kailangan muna namin magkaroon ng experience para titignan ko kung sino ba yung tunay na mapapangasawa ko. Alam mo sabi ko sa kanya, baliw ka. Baliw ka, kung makakuha ka ng sakit, kung sakaling mabuntis ka, doon ka na. Hindi, kailangan makita ko yung compatible ko eh. Ang sabi ko sa kanya, ang pag-ibig, hindi na nako-confine sa sex, baliw ka, ginanon ko siya. Sinermonan ko mga kapatid eh. So yun ang paniniwala nila, sabi ko, kakaiba ito eh. Sabi ko ganun eh, mga kapatid. So bilang kabataan sa church, kailangan huwag tayo magkaroon ng ganyang mentality. Na kailangan ituring mo yung katawan mo at yung katawan ng kapwa mo na sacred. Mangyayari lang ang pakikipagtalik pagka tayo kinasal na o kayo'y kinasal na mga kabataan, mga kapatid. Ayan, So verse 17, ayan, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. So pero bilang tao pala, pag ikay kasal na, ikay para sa asawa mo lang. At bilang isang tao na kay Kristo ka na, yung buhay mo kay Lord lang. So don't prostitute yourself with having illegal and unspiritual appeal sa ibang tao. Verse 18, ito na sabi pa niya karugtong, flee from sexual immorality. Tigil-tigilan nyo na yan. Ayan, all other sins a man commits are outside his body. But he who sins sexually sins against his own body. Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Pablo, akala nyo, ang kasalanang pangangalun niya sa panlabas lang. Pero ang sabi ni Pablo, it affects the person internally and spiritually. Kagaya nga nito, mga kapatid. Kunyari, may mga Christians na nag-practice nito, nakahawa ka ng sakit, affected ang katawan mo. Since nahawa ka ng sakit, affected yung kumpiyansa mo, affected yung social life mo, affected yung spiritual life mo kasi guilty ka sa kasalanan, mga kapatid eh. So, ang advice ni Pablo, hindi, layuan mo yan. Huwag kang makipaglaro dyan. Don't practice safe sex. Practice sacred sex. Talagang i-abstain mo yung sarili mo dyan. Yun ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. But he who sins sexually sins against his own body. And then in verse 19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Di ba alam ng katawan mo, templo ng Holy Spirit yan? Who is in you, whom you have received from God. Ito sabi niya, you are not your own. Kapatid, ano ibig sabihin nito? Bagamat buhay natin ito, ang buhay na ito ay hindi lamang sa atin pag-aari na tayo ni Lord. Nung pinalaya ka ni Lord sa kasalanan, hindi ka niya pinalaya para magkasala, pinalaya ka niya para mamuhay ng katwiran at hindi na bumalik sa pagkakasala. Verse 20, ito pa karugtong, sabi po niya, you were bought at a price, therefore honor God with your body. Kaya nga ang title ng ating mensahe, you bought for a price eh. Wala na ba yung kasugtong? Ay, wala na. Dito sa binasa natin, church, ano yung limang bagay na pwedeng nating matutunan? May limang bagay na binanggit dito si Pablo eh. Number 1, tingnan po natin ito. Though we are free to do anything, let us not allow ourselves to be mastered by our faith. Bagamat malaya tayo na gawin ang lahat ng bagay, huwag nating hayaan na ang desisyon natin, na ang sarili natin ay pangunahan ng laman natin. Ayan, Di ba't bilang Kristiyano, kapatid, natutukso pa rin tayo. Alam mong bawal makipag-away. Pero may nambubuli sa'yo, may namproprovoke sa'yo. Of course, merong suggestion. Patulan ko, palagan ko. Pero ang sabi ng pananampalataya mo, sabi ng Holy Spirit sa'yo, pabayaan mo, patawarin mo. Ang sinasabi ng laman mo, sapakin mo, sabunutan mo. Kapatid, pag ang isang Kristiyano, nagpadala sa ang master niya, laman pa rin, pinapatulan niya yan. Nakikipagbardagulan yan, mga kapatid. Pero if you are mastered by the Spirit of God, hindi ako papatol. Pwede mo sabihin, kapatid, hindi ako papatol kasi mas mataas ako eh. Pagdating sa meron akong moral ascendancy. Meron akong spiritual taste kaysa dyan. So, hindi ako papatol. Dapat ganun tayo, mga kapatid eh.
Bagamat may urge sa atin na natutukso tayong, ano nyo ba yun? Uy, ang ganda nito, ligawan ko kaya. Uy, ang ganda nito, panoorin ko kaya. Yung mga ganon, pwede mo sabihin sa sarili mo, hindi. Hindi ako master ng flesh ko. I don't live for God to satisfy the desires and the lust of the flesh. Kailangan mga kapatid, yung flesh mo ang master, ikaw. Ano? So yun ang sinasabi dito ni Pablo. Huwag tayong magpadala sa laman, sa carnality, mga kapatid. Si Sigmund Freud, isang sikat na psychologist, ang paniwala niya sa tao, tatlo eh. Merong id, merong ego, tsaka merong super ego. Yung id, para sa kanya, ito yung human instinct ng tao, yung animal instinct. Yung ego, ito yung tao. Yung super ego, ito yung morals ng tao. Di ba't sometimes in our life, na-impluwensyahan yung decision natin, yung choices natin ng id. Kuminsan, nagiging malahayop tayo, mga kapatid eh. Pero kuminsan naman, hindi tayo pumapano, nagiging mabait tayo. Super ego. So, ang point dito, mga kapatid, parang Kristiyano rin eh. Meron tayong flesh, andito yung self natin, yung katawan natin, tapos meron tayong spirit. Dapat ang nag-govern sa atin, hindi yung flesh. Yung spirit, yung super ego na sinasabi, mga kapatid, yung spirit of God, yung moral standards natin na nakuha natin kay Kristo. Ayan, no? So, number one point, though we are free to do anything, let us not allow ourselves to be mastered by our flesh. Pangalawa, ito po. Yan. Sabi ko po rito, Jesus does not make us free to sin. He makes us free not to sin. Ayan. Pinalaya ka ni Lord mula sa kasalanan. Nung pinalaya ka niya mula sa kasalanan, pinalaya ka niya na huwag nang bumalik sa kasalanan, mga kapatid. Ayan, no? Next, pangalawa, though we are free, we are not our own. Yun yung sabi kanina ni Pablo, di ba? Bagamat malaya ka na, yung buhay mo, hindi lang sa'yo. Bigyan ko kayo ng example para mas maganda. Kunyari, nagkaroon kayo ng paluwagan, mga kapatid. Ikaw ang treasurer. Ayan. Lahat ng pera na hinuhulog, hawak-hawak mo. Bagamat kapatid, may hulog ka dyan, may pera ka dyan, pero hindi lahat yan sa'yo. Ang buhay natin ganun. Hindi mo pwedeng gastusin lahat yan. Hindi mo pwedeng gastusin sa pansarili mong gamit yan kasi hindi na sa'yo yung hawak-hawakong pera. Kinontribute yan ng mga kasama mo sa umpukan, sa paluwagan. In the same way, ganun din ang buhay pananampalataya natin. Nung niligtas ka na ni Kristo, nung binayaran na niya yung kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung buhay mo, hindi na para sa'yo yan. Actually, ang buong buhay mo, buong pag-aari na ni Lord yan. So dapat, ang desisyon, hindi labang para sa'yo, na kay Lord. Tama po ba, mga kapatid? Ano, next, may nakalagay po dyan, ano? Yan. Galatians 2:20. Basahin nga natin dito. Ang ganda ng verse 2, no? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith, yan, in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Oh, grabe, may action pa ako, mga kapatid, ha? Pwede kayang gawin sa Zumba ito, mga kapatid. Sister Ning, tingin nyo. I have been crucified with Christ, and it's I no longer who lives, but Christ lives in me. Oh, di ba? The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me, and gave Himself for me. Oh, di ba, mga kapatid? Ibig sabihin na gusto kong point ito ni Pablo, hindi na ikaw ang nabubuhay. Yung kasalanan mo, nakasama na naipako ni Kristo sa cross. Tinubos ka na niya eh. So yung buhay mo kasama yung katawan mo, yung pananampalataya mo, yung decision mo, hindi na para sa'yo yan eh. You are living it by faith in the Son of God who loved you and gave you Himself for you, kapatid. Ano? O yan, ano. Pangatlong point na sinabi dito ni Pablo, ito po, though we are free, our body is the temple, sacred dwelling place of God. Kaya nga kapatid, pagka tinanggap mo si Lord, nagpabaptize ka sa Kanya, matik yan yung Holy Spirit nasa iyo na eh. Pagka nasa iyo na yung Holy Spirit, di ba't pansin niyo nung nakay-Christ ka na, nung naging Christian ka na, napansin niyo ba ito? Makukonsensyahin ka na. Kahapon naririnig ko yung music team eh, nagde-devotion sila eh. Meron daw dito yung sinoli pa niya yung sukli eh, kasi nakonsensya raw siya. Hinabol pa yung driver. Totoo yan, mga kapatid eh. Once you became Christian,
Sensitive ka na sa galawan mo. Baka naka-offend ako, baka nagkamali ako, baka nakapanakit ako, baka naging taklesa ako, baka nagkasala ako. Sensitive ka na. Ini-screen mo na lahat ng bagay na mga ginagawa mo. Hindi, nung wala ka pa kay Lord, nung nakasakit ka, hindi dapat lang yan. Kasi masama rin siya eh. Oh. Hindi dapat lang na pag-usapan siya, dapat lang hiyain siya kasi walang hiya siya eh. Minsan gano'n ang katwiran natin eh. Pero nung ikay na kay Christ na mayroon nang nagiging sensitive ka na, bakit? Because of the Holy Spirit. Naalala niyo palagi ko kinikwento mga kapatid, nagbabike ako sa Malinta. Dinala ko pa si Jenny noon eh, kasi girlfriend ko pa lang siya noon eh. Nagbike, talagang mahilig ako sa bike mga kapatid. Punta ako sa kanila, umuwi ako, babike ako sa Malinta. Mamaya-maya may lasing na nagwiwig na nagwawild ng motor sa likuran ko. Binangga ako. Buti hindi tumilapon yung ano eh, yung bisikleta ko tsaka ako eh. Eh nung nakita ko, sabi ko lasing to eh. Naka-helmet gumaganon-ganon. Alam niyo yung ginawa ko sa bike ko, hinawa ko na mahigpit, ihahampas ko sa kanya eh. May bumulong sa akin, wag mong gawin yan, pastor ka, oo nga, no? Yan yung Holy Spirit, kapatid. Oh, yan yung sasaway sa'yo. Huwag mong gawin yan, masama yan. Kayo ba mga kalalakihan na yan? Kung sakaling makasalubong kayo ng sexy, ang ganda ng suot, hello, bilang gumano, anong number mo? May bumulong ba sa inyo? Huwag mong patulan yan, lalaki rin yan eh. Pag kami gumaganyan sa inyo, kapatid, yan yung Espiritu Santo. Ginaguide kayo niyan. Oo. O sino dito yung mga nagdadrive, yung mga nagbomotor? Di ba kunyari, minsan titingin sa'yo, sasabihin kang, kamote! Di ba minsan, huwag mo papatulan yan, Christian ka. Brad, sorry ah. Ganun ka na lang eh. Kapatid, nasa atin na ang Holy Spirit. We are indwelt by the Spirit of God. So dapat maging sensitive tayo sa mga galawan, sa mga bulong-bulong niya, mga kapatid. No, ayan, ano. Kaya nga ito naalala ko sabi ni Pastor Pai sa amin eh. Ang Holy Spirit nasa buhay mo na. Kaya wag ka nang magbibisyo. Ay, wag ka nang maninigarilyo. Kasi pagka naninigarilyo ka, yung Holy Spirit ginagawa mong manok panabong, sabi niya, parang ano eh, parang inuusukan mo siya, mga kapatid. O di ba dapat hindi na ganun eh. No, ang Holy Spirit dapat sinusunod na yan. Huwag nating sirain yung katawan natin kasi ito na yung templo ng Diyos, mga kapatid. About the temple, tingnan natin ito. Meron akong seminaryo sa napansin about temple eh. Nung araw kasi ang templo sa Israel, ito merong 5 letter D. It is a place of dedication. Di ba dinededicate yung mga Israelites sa templo? Pag sinabing dedication, separated, para sa'yo lang. So kung ang ating buhay parang templo na ng Diyos, our body should be dedicated for God. Hindi ko nalalaspagin yung katawan ko sa kung ano-anong pangit na gawain. Hindi ko na-identify yung katawan ko sa pagkakaroon ng engagement sa iba't ibang tao. Lord, para sa iyo ito. Dedication. Pangalawa ito, devotion. Di ba ang templo, this is the place where the people of Israel pray, worship God, communicate with God. Di ba? Dapat ganun din tayo eh. Yung katawan ko, ginagamit ko na kay Lord. Ang katawan, bagamat dati akong dancer, ayan, hindi ko na ginagamit sa pagsayaw-sayaw sa iba't ibang mga bar yan. Ginagamit ko na pagpuri sa Panginoon, mga kapatid. O yan, dapat ganun ang mindset natin, mga kapatid eh. Ito pangatlo, duty. O yan, ano. Pag sinabing duty, di ba sa templo nagaganap yung offering, yung pagtulong sa mga widow, yung ministry to one another. Church, yung katawan natin, ginagamit rin natin sa pag-duty natin kay Lord. O ginagamit natin sa paggawa ng church, sa pagkumpuni, sa pagtatrabaho, sa paglilid ng cell, sa pag-ministry, mga kapatid. And then yung pinakahuli, ang templo nung araw, it is a place of death. Dahil, alam nyo, ang templo ng Jerusalem nung araw, ang dami mga namamatay dyan, hindi mo tao, hayop. Pinapatay yung hayop as a sacrifice for God. Dapat ang buhay natin, ang katawan natin, since it is the temple, it is a place of death. Death of who? Death of sinful pleasures. Death of wrong mindset. Death of sin, mga kapatid. Dapat patay na ang kasalanan dito, mga kapatid.
So, naiintindihan po ninyo ito. Pagka ang katawan mo, ito tinatrato mong templo na ng Diyos, kailangan meron kang 4 na D. Dedication, devotion, duty, and death sa buhay natin. Death in a sense na namatay na yung flesh sa'yo. Hindi ka na ginogovern by flesh, but ikaw na mismo nag-govern sa flesh, mga kapatid. And then yung pinakahuli, pang-5, o pang-4, though we are free, we receive the Spirit to help us resist. Ayan. Bagamat tayo'y malaya, nandyan, actually ito maganda eh. Andyan pa rin yung guidance ng Holy Spirit sa buhay natin eh. Na kapag kayo nalulungkot, nalilito, nade-depress, nandyan ang Holy Spirit to comfort you. Natatakot ka, nandyan ang Holy Spirit to encourage and empower you, mga kapatid. Kapag ka nalilito ka, nandyan ang Holy Spirit to guide you. Kapag ka, eto na, nakakasala ka na, nandyan din ang Holy Spirit, mga kapatid, minsan to confront you, to convict you. And paalalahanan ka na wag mong gagawin yan. So yan, though we are free, we receive the Spirit to help us resist sin. And then ito, sabi ko, the Spirit empowers us not to be slave of our body, but its master. Ang ginawa ng Espiritu sa inyo, sa atin, in-empower tayo ng Espiritu, nang sa gayon, hindi tayo ma-overpower ng flesh, kundi ang flesh ang ma-overpower natin, ma-master natin. Then pinakahuli, yung pang-5, ito po, though we are free, we have no right to misuse and pervert our body because it is not our own, but has been purchased by God for a price. Sabi mo sa katabi mo, ang mahal mo pala. Binayaran ka ni Lord eh. Ang ipinambayad sa iyo. Dugot laman ni Kristo sa cross of Calvary. Kaya nga balik tayo mga kapatid sa issue na to eh. Di ba't yung mga Greeks, particularly yung mga nasa province of Corinth, yung mga Corinthians, di ba masyado nilang inabuso yung flesh nila? To the point na kung ano-ano ang ginagawa nila, mga kapatid. Ako meron akong nakitang patotoo sa YouTube eh, parang Kristiyano yata ito eh. Hindi niya mabura yung tattoo niya. Nakakatawa nga, parang may 666 yata. Nagpatattoo yata siya ng 666 sa ulo eh. Dito. Hindi niya na mabura yung yung tattoo niya eh. Pero alam nyo, ang maganda sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng taong ito, ang lakas ng dating nung kanyang testimony. Kasi nandun yung ebidensya na siya'y nagpakademonyo, nagpakalaman nung araw at binago siya ni Lord. Yan ang power ng gospel, kapatid. Na kahit na anong paninira na nagawa mo, na commit mo sa kasalanan mo nung nakaraan, once that God embrace you, cleanse you, mga kapatid, ako naniniwala, you will never be the same again. At yung pangit na kwento ng buhay mo, yung karamihan mo nung nakaraan, yung stigma mo, yung mga palpak na choices mo in life, kahit na nasira mo ang buhay mo sa bisyo, sa kung ano-anong nilagay mo dyan, sa kung ano-anong sakit ang nakuha mo, alam mo, pag nakay Kristo ka na, yung espiritu mo, i-renew na niya. And He will start to what? Baguhin, pati yung katawan mo, mga kapatid. Of course, sabi nga niya, hindi na ako nagda-drugs, hindi ko na dinagdagan yung tattoo ko, hindi ko na ginagawa ito, sabi niya gano'n. Gano'n patotoo niya, mga kapatid eh, no? Merong isang lead vocals ng heavy metal band noong 90s. Actually, ang pangalan ng banda nila, Megadeth. Sabi ko, ayos Megadeth. Ang pangalan ng vocalist, Dave Mustaine. Naging Christian na siya ngayon. Ang maganda sa kanya, kahit nung kapanahonan na wala pa siya kay Lord, wala talaga siyang tato. Wala siyang tato. Tinanong siya nung isang interviewer, sabi niya, Sir, bakit yung ibang mga banda, ang daming tato eh, ang daming hikaw eh. Ikaw long hair lang pero wala kang tato. Alam niyo kung anong sagot niya? Bakit ko lalagyan ng sticker ng isang luxury car? Totoo naman eh. Di ba? Bakit ko lalagyan ng sticker ang isang mamahaling kotse? Sabi niya. Kapatid, kung ang katawan mo ang turing mo rito, templo ng Diyos, iingatan mo na yan. Oo. Aalagaan mo yan. Hindi mo lalaspagin sa sobrang trabaho, hindi mo lalaspagin sa bisyo, at hindi mo lalaspagin sa sexual immorality, mga kapatid. Itong katawan kong ito, pangangalagaan ko. Bigay sa akin ito ni Lord eh.
aalagaan mo pa, di ba? At hindi mo lalaspagin sa pagkain ng mga bawal. Kapatid, kasama to dito, ha? Kasi minsan alam natin high blood tayo, kain pa rin tayo ng kain ng mga eat all you can, mga kapatid. Alam mong medya ka na eh, may diabetes ka na eh. Kain ka pa ng kain ng mga milk tea, ice cream, yan. Oo, dapat na eh. Pag alam mo kapatid na ang katawan mo templo ng Diyos at alam mong may mga sakit-sakit ka na, alam mo, nagme-maintenance ka na, alagaan natin ang katawan natin, oh. Hindi lang sa bisyo ang sinasabi ko, hindi lang sa sexual immorality, about disiplina sa pagkain, mga kapatid. Ako naamin ko, nakahinaan ko yung pagkain, mga kapatid, eh. Oh. The spirit is willing, but the stomach is weak. Hindi ganyan, mga kapatid. Oh, mahilig akong kumain, mga kapatid, eh. Oh. Kaya kami siya nag-aaway kami ni Jenny. Pagka yung mga anak ko kasi ang problema sa amin, yung mga anak ko, pagka gusto ang pagkain, nauubos yung kanin eh. Pag hindi nila gusto ang pagkain, ako umuubos ng kanin eh. Kaya sabi ko, naku, madya-diabetes ako sa inyo eh. Pero sa kabila na nagpapasalamat ako kasi mahal na mahal yung tatay nyo, ginaganon ko sila. Talagang binubusog nyo sa kamatayan. Ay, Church, tandaan natin na yung pagmamahal sa physical na katawan natin, sabi ko, ulitin ko, hindi lang nako-confine sa pang-aabuso sa katawan, sa sexual immorality, sa kung ano ang titik natin substance, pati sa pagkain. Alagaan, kumain tayo ng tama. Sabi nga nila, di baling gutom ka na, wag ka lang laging busog. Mas delikado pa nga raw yung laging busog kaysa sa laging gutom eh. Oo, totoo yan. So yan. Bagamat malaya tayo, church, wala tayong karapatan para i-misuse, sirain, babuyin yung katawan natin. Kasi ito, binili na ni Lord. Binili na ni Lord. Ayan. Kaya dapat mga kapatid, church, hindi lang sa tapagkain ng tama ang gawin sa katawan natin. Ayos-ayusan din natin yung katawan natin. Lotion-lotionan mo rin, langis-langisan din natin mga kapatid. O minsan magpa-riban ka, hindi mo masama yan kasi templo ng Panginoon. Siyempre pagagandahin mo rin eh. O di ba? Yung mga puti, alisin mo na rin mga kapatid. Kulayan mo ng itim, ayan. Oh. Tapos yan, magpa-facial kayo. Magpaganda rin tayo, mga kapatid. Kasi templo ng Diyos to. Kailangan naman maging presentable tayo, mga kapatid. Pangit naman siguro kung pastor, di ka naliligo, hindi ka nagpapagupit, di ka nagtututbrush. Pangit naman siguro yun, mga kapatid. So yan, kailangan ayos-ayusan din natin yung katawan natin. Huwag naman yung sobrang ayos, yung tamang ayos lang. Moderation lang. Sabi nga nila, lahat naman ng bagay pwede. Basta moderation, mga kapatid. Tama po ba? Wala ba nakalagay dyan? Wala na yata eh. Ayan. Okay, tayo po tumayo, mga kapatid. Ayan. Tandaan natin, lahat ng action natin, bakit nga ron, every action natin, kailangan questionin natin eh. Every action should be tested by questions. Ayan. Is it beneficial? Yung pagkakaroon ko ba ng multiple partner, beneficial ba to? Hindi, of course. Yung pagkakaroon ko ba ng ibang affair sa ibang lalaki o ibang babae, beneficial ba ito? Of course not, mga kapatid. O yung pagtitake ba ng drugs o kung ano-ano, is it beneficial? Of course not. Ito ang pangalawang question. Will it enslave me to have a bad effect on the church and my testimony for Christ? Kailangan salain natin lahat ng action natin. Alam niyo, church, ito maganda sa ginawa ng Panginoon sa atin eh. Bagamat hindi na tayo karapat-dapat bilhin dahil sa karumihan ng kasalanan natin, bulok na tayo eh. We are good for nothing, mga kapatid. Wala na eh. Ano na tayo? Destined for hell na eh. Panggato na lang tayo sa impyerno eh. Pero alam mo, nakita tayo ni Lord, naawa sa atin ng Panginoon. Binayaran niya tayo sa krus. Tinubos niya tayo. Hindi lang yung kaluluwa mo tinubos ni Lord, pati yung katawan mo. Kasi yung katawan mo gagamitin ni Lord for His kingdom, for the ministry in His kingdom dito sa mundong ito. Kaya mahalaga ang katawan. Huwag natin gayahin yung mga Greeks na ang paniwala, Spirit is good, yung katawan walang kwenta. Kaya you can do anything, everything for your body. Kahit babuhin mo yan, wala naman yung bearing. Hindi, may bearing ang katawan. So if ever, kapatid, nagkasala tayo sa laman, we are addicted into something bad substance sa buhay natin, o kaya narumihan natin ito,
hindi tayo nag-practice ng sanctity and purity sa buhay natin, na desecrate natin ang katawan natin, alam niyo maganda kay Lord, napapatawad naman eh. Nalilinisan na tayo. Pero ang chance ng Panginoon, kagaya ng chance na doon sa nahuling pakikiapid, anong sabi ng Panginoon? Wala namang magja-judge sa'yo. Sabi ni Lord, ako hindi rin kita i-judge. Humayok at huwag nang magkasala. Dapat ganun din ang gawin natin eh. Ngayon na-realize na natin na dapat tayo ang nag-govern sa flesh natin. Dapat ayusin lang natin lahat ng actions natin. Itong dalawang tanong na ito, dapat lagi natin kinukonsider, mga kapatid. Hindi na ako magpapractice ng sexual immorality. Ayoko na yan. Illegal substance, ayoko na rin yan. Bawal na pagkain, hindi, ayaw ko na rin yan. Ayan. Yung mga pangit na mga ikinakabit sa mga katawan, hindi, Lord, katawan mo to, Panginoon. Dapat ganun natin ituring yung katawan natin. Ako naniniwala siguro kung lahat ng kabataang Pilipino ma-realize nila itong turo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 6:12 hanggang 20, siguro mapaglalabanan natin yung kumakalat na sakit ngayon eh. Yung HIV, yung AIDS. Iligtas natin yung kabataan. Pangaralan natin sila. Pagsabihan natin sila na ingatan mo yung sarili mo. Ang tukso ngayon, ang diablo ngayon, maraming ginagawang tukso sa atin eh. Nasa internet, nandiyan sa kapitbahay, nandiyan sa school, nasa labas lang ang tukso. Kahit sino pwedeng mahulog sa tukso. So mag-ingat po tayo. Bago tayo umaksyon, tignan natin, itong gagawin ko ba makaka-benefit pa sa akin? Itong gagawin ko ba baka naman masira si Lord sa gagawin ko ito? Dapat yun palagi. Tandaan natin, we are all bought for a price. Ang mahal ng pagkakabili ni Lord sa'yo. So, wag mo nang sirain yung katawan mo, kapatid. Tayo manalangin. Father, salamat, Panginoon, for this reminder, O Lord. Father, nakakatakot po, Lord, yung issue na nangyayari sa Pilipinas, particularly sa buhay ng mga kabataan, sa Gen Z. I'm praying, Lord, for the next generation. Nawa, Lord, maingatan po sila. Nawa, Lord, mag-practice sila, Lord, ng consecrated life, ng holiness sa buhay, ng purity, Panginoon. Nang sabihin, Lord, wag na pong dumami yung contamination, yung hawaan, Lord, ng sakit na ito, Panginoon. I pray, Father, na mapaglabanan namin ito. And I pray na bilang isang church, Lord, meron kaming part na gagampanan sa pakikipaglaban sa sakit ng HIV, Panginoon. Help us, O Lord, to educate the next generation. Help us, O Lord, to guide them. And help us, O Lord, to intercede and pray for them, Panginoon. Na nawalog maging maingat sila, Panginoon, sa mga actions nila sa bawat buhay nila, Panginoon. Father God, I pray rin, O Lord, kung sakaling nagkasala kami, na-defile, na-desecrate namin, Lord, yung physical na pangangatawan namin, Lord, sorry. Salamat din, Lord, na-realize namin, grabe pala yung pagkakabayad mo sa katawan namin. Lord, hinayaan yung masira, Lord, yung katawan ninyo para lamang ma-restore yung physical na katawan namin, para lamang tubusin, Lord, yung espiritu namin, para lang tubusin, Lord, yung buong pagkatao namin. Salamat kay Jesus Christ sa kanyang pag-ibig, O Lord, sa kanyang sacrifice. And I pray, Father, na mula ngayon, Panginoon, mamumuhay kami, Lord, ng may kalinisan, Panginoon, at pag-iingat. Nawa, Lord, salamat din, Lord, sa Holy Spirit na patuloy, Lord, na nagre-remind sa amin sa bawat buhay namin. I pray, Father, na maging maingat kami, Lord, sa mga choices and decisions namin sa buhay. Salamat, O God, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.